Kapag sinabi pong universal, pili kong broodstag for 2025 breeding para po walang fertility issues. Meaning ng fertility issues, poultry supply, tamang nutrisyon. Kapag sinabi pong universal broodstag, meaning kahit saan linyada mo ibato o ipares sa available mo linyada sa iyong farm. Mamayahin, mayelilig, mamadumi ang paa. Depende po sa inyong standard. May kanya-kanya po tayong standard. Para po madali ang pagpili, dapat may nakaset kang standard. Pakain po sa universal broodstag ay Winnington lang na 35 grams. At ang sa painom po ay vitamin E plus selenium, anti-sterility po para maraming similya para sa inahin at saka sa tandang, walang fertility issues. Sa titingnan nyo pa, kaya importante po yung pinapalakad. Titingnan mo rin maglakad kasi naipapasa niya sa anak niya yan. Ang ganda po ng binti, oh. Kung titingnan mo, kala mo maliit, no? Ang taas nga, oh. Na maliit lang yung katawan. Lagi po akong matutok sa station, sa tindig, sapagkat ako ay line breeding. Laging sa magkadugo ko lang iminimake. Kaya hindi po pwede sa akin na alangan ang station. Natin sa maglakad, oh. Tingnan din natin siya pag nasikatan ng araw kung anong itsura. Yun, gusto ko po ang kanyang kilos. Bantayan natin siya ng bantayan. Ito na po yung napili kong broodstag for 2025 breeding. Tingnan nyo po, pag sa Winnington, pulang-pula yung manik. Anak po ito ni Tagi. Kaya tinitingnan ko yung kanyang well-defined ang kanyang sickle feathers. Ginagamit niya pang akit sa inahin. Ano po nito? Tingnan natin yung puwet. Tingnan ko nga, nire-ready na po. O dapat ganoon para hindi sasabit ang similya. Linis ang puwet. Tingnan po, candidate sa breeding. Ngayon, makinis na makinis po. Anak ng aking winner na World Slasher na model dito sa farm na si Tagi. Nag-iisa siya. Kung pasado na po ang standard sa broodstag, yun ang mga standard natin dito sa Blue Hen. Excuse me, anin ko itong Blue Hen at ito naman ho ay sadyang matagal ko nang ginagamit. Yung proven na hen, pagka sinabing Blue Hen, nag-aanak na nananalo. O, ang kain po nilang dalawa, dubuka ko sa breeding, ay Winnington at ang sa painom ay Vitacell E para po walang fertility issues. Meaning ng fertility issues, yung itlog na wala similya o mahina. Ay pag ganito po, hen ang kapartner na proven mo na, ay di dapat nga i-stag. Ito na rin po yung procedure ko kung paano yung mag-maintain na linyada. Kumbaga, universal broodstag, kahit saan linyada mo sa farm na available, ay po pwede mo siyang i-breed. Kumbaga, nakapaloob lahat doon na linyada mo, nasubok mo na. Yan po. Tingnan nyo, pagka hindi po laspag ang inahin, ay mukhang bata. Ang gandang inahin, oh. Pino-pino rin ang tuhod. Kasi nga po, Winnington lang ang kain niya. Ay susubukan ko po sa breeding to. Hindi naman kasi ito layers sa paitlugin kaya kaya po nito. Kita ko nangingitlog yung iba kong hen sa ginamitan ko sa habang naglulugo na Winnington. Tsaka may supportive naman supplement po. Merong Vitacell E. Ayan, nasa gitna,
Ito po. Para ma-maintain ko rin yung linyada. Kasi itong brood stag ay anak ni Taggy, winner na international. At saka pitmaster, yung mga linyada nananalo po. Ito naman babae, mga stag derby, mga pitmaster o kaya mga world slasher ay kaya pong manalo. Yan yung brood stag o maluwang silong, kompleto ang lawi, pahaba pa ho ng hahaba yan. Sa ganito po nalilibang na ako. So yan lang po program ko. Nilagyan ko na rin ng pugaram para mangingitlog siya dyan. Kung gusto ko, kalimitan ako hen hatch. Kung hen hatch o incubator, pwede po ko kolektahin lang yung itlog. Ang mahalaga ho dito, pasado sa standard mo yung brood stag at saka itong brood hen. Pagka po hen, ay bibigay nyo stag. Pagka pulet, pwede nyo ibigay yung mga winner nyo ng big event ng mga broodcock. Ako po ay ang breeding ko po ay po produce ko line breeding ako ay pang material na, panlaban pa, pang commercial pa. Gustong gusto ko po itong mating na ito. Kung ano yung linyada ko 5 to 6 years ago na nagpapanalo, kaya ko pa hong pabalikin. Ito tingnan niyo yung hen. Ang tuhod pinong-pino, lapis din ang paa, ang nipis. Yung buntot, kapantay ng ulo, pag kumilos, basahin mo yung kilos niya kasi yan pambreeding dapat po walang kapintas-pintas. Pag may nakita kayong kapintasa, alin man sa kanilang dalawa, huwag mo na gamitin. Anin ko po yung hen na paglabanan na ang anak. Ito po, yung tanong din na iba, pag maintain ng linyada, ay di-breed mo yung magkadugo. Ito po ay maglola na napakalayo na. Kasi 3 to 4 linyada lang naman ho ako So ano po ba isi-share ko sa inyo? Yun din ang pulet. Siya, hindi mahaba leg. Ayaw ko na mahaba leg kasi side pa ng target yon. Mabalikat, tingnan nyo tumindig yung inahin. Kaya po ang anak niya nagpapanalo kasi balansyado. Nag-aanak po ito ng kaya ng isang palo lang, katalo agad. Ito po, kursunada ko po itong mating na ito. Kasi alam ko nakapaloob do sa blue hen kung anong dugo nandun. Dito rin sa brood stag na ito. Ating inoobserbahan kanina pang maaga. Ayun po, abangan natin yung magiging anak. Pag ako po ang titingin dito, hindi mag-aanak to ng low station kahit napapasok na inbreeding. Gwapong gwapo yung lalaki. Bata. Yung taas, tama. Lamang na isang kaliskis. Itong hen, wala naman po tayong usapin dito sa blue hen na ito. Ang ganda po. Lang po, nag-share lang po sa inyo kasi sharing is caring. Sa Progressive Poultry Supply, tamang nutrisyon para may proteksyon.